Isang mapagpalang araw po sa ating lahat ng mga taga-subaybay ng programang Talakayang Pangkalikasan ng DENR Marinduque. Ngayon po, nandito po tayong muli. Ito po ang inyong lingkod, si Amy Diaz, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer ng DENR Marinduque. Nandito po tayong muli sa ating Talakayang Pangkalikasan upang pag-usapan ang isa na namang makabuluhang topic, at ito po ay ididiscuss sa atin mamaya ng ating espesyal na panauhin. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-15 ng Disyembre, taong kasalukuyan. At ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang tungkol sa yamang tubig. Alam po natin na napakahalaga ng yamang tubig, at ito ay isa sa mga mahalagang likas yaman na talagang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngunit gaya ng ibang yaman, ito po ay nauubos din. Kaya kailangan nating gamitin ito ng wasto at huwag aksayahin. At dapat din nating i-manage ang mga pinagkukunan nito. At sa punto pong ito, nagagalak po ako na mapalad po tayo na meron tayong isang special guest na ito po ay magbabahagi sa atin ng mga bagay-bagay patungkol sa yamang tubig. Pati na rin po kung tatalakayin po natin ang mga kahalagahan nito, ang kahalagahan na mayroong available tayong potable water, pati na rin po pag-uusapan natin ang mga issues at mga problema at kung paano ang mga ginagawang intervention po ng ating gobyerno. At syempre po, pag-uusapan din po natin ano yung mga conservation efforts and practices. At ano ba ang role ng ating mga lokal na pamahalaan at pati na rin po ang komunidad. Kagaya po ng nasabi ko sa inyo kanina na tayo ay merong espesyal na panauhin ngayon, at talaga pong napakapalad natin dahil sa kabila ng kanyang pagiging busy ay napaunlakan niya po tayo. At this point, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating panauhin na magtatalakay sa atin at magbabahagi ng kanyang mga kaalaman at expertise tungkol sa usaping tubig. Siya po ay dating direktor ng River Basin Control Office ng DENR, at kasalukuyang siya po ang aming ipinagmamalaki na Assistant Regional Director for Technical Services ng DENR Mimaropa Region. An intelligent, energetic, and handsome guy. Isa sa mga boss namin sa Mimaropa. Ikinagagalak ko pong ipakilala sa ating mga manonood, ang ating guest na magsasalita sa atin sa araw na ito at makakasama natin sa loob ng 1 oras, no other than Dr. Vicente B. Tudao Jr. Welcome po, sir. Ay, may Sir Tudao. Ayan, nakontak na natin. siyempre ako ay nalulugod ng papasalamat sa pagbibigay mo sa akin ng opportunity na kasama ninyo sa segment na ito, ha. Ay, may gusto ko lang din muna magbigay ng pagpupugay. Yes po. Oo, sa ating, kung wala itong ating Marinduque News network natin, live tayo sa Channel 3, ano? Yes po. Sa pakipagtulungan din siguro ng Philippine Information Agency, Mimaropa Region. Ako po ay nagpapasalamat na isa sa inyong guest ito sa Talakayang Pangkalikasan ng DENR Marinduque. Natutuwa nga po kami, sir, at nandyan kayo, talagang full support sa amin. Alam namin na napaka-busy nyo, pero nandyan nga kayo. Sir, baka gusto nyo pa pong bumati sa ating mga ibang mga manonood or mga opisyalis dito sa ating probinsya po, sir. Oh yes, unang-una, nandyan po, ako po ay gustong magpaabot ng pagbati sa ating gobernador po ng lalawigan ng Marinduque, si ating kagalang-galang na gobernador Presbitero Velasco. Of course, ang ating pong Vice Governor, nandiyan din po siguro, nakikinig din po sa atin si Vice Governor Bacoro. At ang ating kakilalang ating speaker na po natin ngayon, si Representative Lord Alan J. Velasco. Of course, bagong lahat, Amy, gusto ko rin paabot ng pagpupugay sa ating mga tagapakinig. Ang alam ko, marami ka na rin taga-subaybay ngayon dyan sa Marinduque at within the Mimaropa region.
Bago ang lahat, gusto ko rin paabot po ang pagbati din po ng aming Regional Executive Director, Lourdes Ferrer. Si Red Pera. Ah, Sir, sa punto pong ito, nais ko na pong buksan yung ating talakayan po pero bilang pasakalye siguro sa ating mga manonood, abangan nyo po na ang mga topic po na ating pag-uusapan ay nakafocus po tayo sa usaping tubig. Pag-uusapan po natin kung ano ang kahalagahan ng meron tayong potable water, water supply at saka ano rin yung mga proper watershed management. Pag-uusapan po natin bakit po ba nagkakaroon ng mga problema, ano ba ang mga issues dito sa ating mga bakit pag tag-ulan ay may baha at bakit pag tag-init ay may drought. And then pag itatalakayin din po natin at ibabahagi sa atin ni ARD Vince ang ano naman ang mga intervention na ginagawa po ng ating pamahalaan at syempre po tatalakayin din po ano naman po ang role ng ating local government at ano rin ang mga dapat gawin o maging practice ng ating mga komunidad o mga individual pong tao. So sa punto pong ito, sir, alam natin talaga na napakahalaga ng tubig at sabi nga ay ang tubig ay buhay. Kaya sa punto pong ito siguro, sir, ibibigay ko na po sa inyo ang buong pagkakataon upang talakayin ang mga bagay na ito. Sir? Okay, Penro Aimee, siguro umpisahan na natin dahil napakagandang topic po itong pag-uusapan natin. Ano po? At unang-una, sabi nga ni Penro Aimee, ang tubig ay buhay. Totoo po yun. Dahil kung walang tubig, siguro wala rin tayo at wala rin ang ating kalikasan. Tignan po natin sa punto ng katubigan natin at sa right perspective, sakayon po sa sitwasyon na meron po tayo sa Marinduque. Ano po ba yung pagkakaalam natin sa katubigan po natin sa Marinduque? Alam naman natin siguro na ang Marinduque ay isa sa pinakamaliit na probinsya sa ating bansa. Nasa gitna po yan. Sinasabi nila at the heart of the Philippine Archipelago, nasa kaligitnaan po tayo ng bansang Pilipinas. Subalit, kung titingnan po natin, sa bagay hindi lang po Marinduque may problema nito. Ang ating pong katubigan habang tumatagal ay kumukunti at bumababa po ang kanyang dami para po magamit natin. Marami pong dahilan kung bakit kumukunti at bumababa ang availability ng ating katubigan. Dahil sa titingnan po natin, saan po ba nanggagaling ang ating tubig? Hindi po ba sa watershed o sa river basin? Ito ay galing din sa ilalim ng lupa o tinatawag natin underground water. Okay. Pero marami, kung titingnan po natin, marami mga kadahilanan kung bakit nauubos ang tubig natin. Siguro tingnan natin lahat po yan. Dahil pag nalaman natin ang kadahilanan kung bakit kumukunti din ang tubig sa Marinduque, ay doon natin tayo makakatulong bilang mamamayan at ang ating local government unit ay gagawa po ng maganda at malaking hakbang para po masustain ang ating water supply. Okay. Ano ba ang ating watershed? Ano ba sa Tagalog ang watershed? Ang watershed kasi kung tatagalogin natin ay talagang napakahirap. Para itong palanggana basin. Oo, basin. Kung nakakita kayo ng batya, okay, palanggana. Pag sinabi mong basin, merong ang Marinduque ay may mga sari-saring laki at hugis ng mga batya o sinasabi natin watershed. Ano po? Okay, saan ba malaki ang watershed? At kung titingnan natin, hindi lang po ganun karamihan ang watershed ng Marinduque, kakaunti lang po ang ating watershed sa Marinduque. Ang nakikita ko nga dito meron tayo dyang medyo malawak-lawak na Torrijos Watershed Forest Reserve. Meron din. Pero napakaliit lang po. Kung di ako nagkakamali, 104 hectares lang yata yan. At ito po at mga iba pang mga watershed, kung ating pag-aaralan dito, manggagaling ang ating katubigan para sa ating panahon na henerasyon at hinaharap na henerasyon. Okay, bakit kailangan natin pangalagaan ang ating watershed? Dahil kung nasira po ang ating watershed, ay mawawalan tayo ng supply ng tubig. Hindi po ba?
siguro nalaman natin itong meron din tayong mga river system, stream, itong Kailugan, at kung titingnan natin, ano ba ang sitwasyon ng ating Kailugan? Ano ba nangyari sa Buwak River natin? Hindi po ba? Ang ating Buwak River ba ay sumigla mula nung panahon na nagkaroon ng pagkasira dahil po sa irresponsible mining noong 1996? Ano ang dapat gawin natin? Na nawawala ba ang tubig sa Buwak River during tuwing tag-init? O ano bang nangyari tuwing tag-ulan? Nagkakaroon ba tayo ng mas malaking baha? O siguro tayo ay malungkot dahil nung nakaraan 3 bagyo ay ito pong ating Kailugan ay umapaw ng umapaw. Ay, grabe po. Oo, Penro Ivy siguro, nagre-report kasi si Penro Ivy sa regional office po namin at kami po ay updated sa nangyayari po sa Marinduque. Kami po ay malungkot dahil talagang tumama sa Marinduque, Penro Ivy. 3 typhoon po yun, si Quinta, Yes. si Rolly at si Ulysses. Yan, oo. Nung nare-report po ng ating Penro sa regional office, kami po ay namangha dahil ang alam ko kasi nung umikot ako diyan, nag-helicopter kasi ako sa buong Marinduque nung nakaraang 2 years ago, nakita ko mapuno naman ang Marinduque at marami napansin ko marami ring coconut, puno ng nyog. Ngayon, bakit nga ba nangyari ang malawakang pagbaha ng Marinduque nung nakaraang mga 3 Typhoon. storm, bagyo. Maraming dahilan yan. Una-una, at siguro isa-isahin ko na wala kasi ang sasabihin ko po dito, yung mga major factor, kadahilanan kung bakit po nagkaroon ng malawakang pagbaha. Una-una, climate change. Ang tanong ko, ang Marinduque po ay merong average rainfall for the year. Ano po? Ito, kung sino mayroon tayong mga estudyante dyan, magtalaan na po kayo ng mga impormasyon na to. Ang Marinduque po ay may average annual rainfall ng 2,034.6 mm. 2,034.6 mm. Ito po yung kabuuan dami o volume ng tubig na tumatapon dyan sa probinsya ng Marinduque sa buong isang taon. Ito po ay may kulang equivalent in terms of inches, 80.1 inches. O imagine natin, 80 inches tumatapon dyan. Okay? Ito po yung normal average annual rainfall na tumatapon dito sa Marinduque. Yung nakaraang natin, sa isang taon po yan, yung nakaraang 3 bagyo natin, namangha kami dahil ito po ay natulad din sa ibang sakuna na nangyari dito sa Metro Manila during Ondoy, yung nangyari na Sendong dito sa Cagayan de Oro at iba't iba pa. Itong Cagayan Valley din. Grabe din ang naging pisala dyan. Alam po ba ninyo na ang climate change ay nag-iba po yung dami at magnitude na itinapon na ulan sa loob ng isang araw. Yung sinasabi nga nila, yung volume ng ulan na equally distributed sa Marinduque from January to February to December ay itinapon lang ng 1 hanggang 2 araw. Parang kumuha ka ng dati, 1 tabo lang yung itatapon mo sa batya hindi ba? Ngayon, 1 balding malaki, bigla mong itatapon sa 1 batya. So ano po mangyayari? Ay biglang hindi kakayanin ng watershed po natin yung pagsipsip ng tubig sa given sa isang sabi natin time. Isang oras. Sa isang loob ng particular time. Yes, sa particular time. Ano po yung maano natin diyan? So, ang mangyayari niyan, tinatalo ang pag-agos ng tubig sa kalupaan, sa ibabaw ng kalupaan. Yung rate ng pagsipsip ng tubig pababa sa groundwater level. Ang nangyayari, maraming naiiwan sa surface. Ito po ngayon ang magiging flood. Okay? So, mas marami pong katubigan at malawakang pagbaha ng ating floodplain area o sa baba ng watershed. Ito po yung ating mga poblasyon, apektado po yung ating mga community, apektado po yung ating, especially yung capital po natin dyan sa Marinduque. Number 2, malaki rin po ang naiambag.
ng pagkawala ng ating kagubatan sa paglaki ng pagkalawak ng ating baha sa mga panahon ito. Dahil ang nagsisipsip po ng tubig sa ating watershed para mabilis itong maibaba sa kailaliman ng lupa ay sa pamamagitan ng mga ugat ng mga punong kahoy na ito. Ngayon po, isipin natin, kung mawawala lahat ng puno na yan, mababawasan at dahil nagkakaroon ng illegal cutting, nakakaroon ng deforestation, ay siyempre babawas din ay lalaki yung matitira dahil hindi kakayanin po na masipsip at dahil kumunti na yung kagubatan natin. At yan po yung mga major factor natin at marami po pong iba katulad ng land conversion, responsible mining, especially na nandiyan sa ating part ng Marinduque. Ang nangyari dito, magkakaroon po tayo ng siltation, pagbaba ng mga buhangin, ang flooding, magkakaroon din po tayo ng landslide. So, ang pinakahuling resulta ay pagkasira ng ating palayan. Alam, ang Marinduque kasi dami rin palayan yan, hindi ba? Yung mga bukid natin. Mga bukid natin, masisira yung ating kabahayan, ang ating livestock at marami pa pong properties po natin. So, yan po ang kahalagahan ng watershed. Kung alagaan natin ang watershed at sana naman hindi ganong kalaki ang epekto ng climate change at tayo po ay mag-aayos ng ating proper solid waste dahil yan din po nagbibigay din po ng clogging ng ating waterways at marami pa pong activity o human activity na nakakasira po sa ating katubigan, sa ating kailugan at sa ating watershed. So, bali nabanggit niyo po, sir, yung mga human activities na talagang siyang nakaka-trigger ng problema natin dito sa katubigan po at this point po baka po nais nating ibahagi naman ngayon ba yung mga intervention na nakikita niyo po yung mga basura, yan yung mga sinasabi kanina ni Sir Tudaw na mga nagiging dahilan lalo kung nagkakaroon ng mga clogging, ayan din yung mga illegal na pagpuputol ng puno. So ano po naman ang ating mga government intervention sa national level po? Yes, tama-tama yung tanong mo, Amy, at very relevant yan. Kanina nasabi ko yung mga problema, ngayon paano natin lulutasin ang problema. Yung deforestation, ang pagkawala ng kagubatan, ang ating pong ahensya, ang ating kagawaran ng likasyaman, ang kalikasan at likasyaman o DENR, kapamagitan ng DENR na Penro Memarupa, ay meron po tayong isang malawakan programa para po ibalik ang ating kagubatan. Ito may tinatawag nating National Greening Program. At meron din po tayong mangrove restoration, kasama na rin po doon. Marami rin po tayong community participation program para po magkaroon din po ng malawakang partisipasyon ng ating community, katulad ng community-based forest management program. At meron pa rin tayong mga socialized program para din po sa ating mga mamayan na makiisa po sa ating panumbalik po ng ating kagubatan. At ang ating water supply, ang alam po ninyo, sa kaalaman na rin ng ating mga mamayan, ng ating pong butihing Gobernador Velasco, ay meron din po siyang inaayos po para po sa panghinaharap o pangkabukasan ng ating Marinduqueños, yung water supply project. Yes, ito po yung push po niya yan ngayon, sir. Yes. Kami ay masaya dahil meron po ang ating butihing gobernador, meron siyang ipinupus na ganitong napakahalagang programa. Kung hindi po ako nagkakamali, ito sa pamamagitan ng public-private partnership. Penro Amy? May proposal pong ganun, sir. Yes, okay. So kapag po yan naisaayos at naipatupad na po ng ating gobernador, ay tayo po ay sigurado na hindi lang po sa ating kasalukuyang henerasyon, pati po sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo, future generation, na mapanatili ang water supply po ng ating bayan ng Marinduque. Pero ito yung sinasabi natin,
balikan po natin yung watershed na kung saan kung ang watershed natin mauubusan ng tubig ay mawawalan po ng supply din po yung proyekto natin. So, holistic, ito yung sinasabi natin, holistic approach para po ipatupad ang isang napakagandang programa ng ating butihing gobernador, itong water supply project po para sa bayan ng Marinduque. Actually, sir, i-share ko lang din po, dagdagan ko lang yung sinabi niyo tungkol yun sa project. Yun nga pong nabanggit mo na project ni Governor Velasco ay ito po yung para dati na po kasing bawat bayan dito ay may mga water system, yung may mga maliliit po mga project na. So this time po ang gusto po ni Governor ay yung buong probinsya level po. Kaya tama po kayo, sir. Yun po ay pang long term ang impact po nun. Yes. Yan po. Yes, tama ka, Amy. So, sabi ko kanina, meron tayong National Greening Program, nandyan din po yung ating Mangrove Rehabilitation Program, at hindi po dapat mawala dahil po sa ating mga program ng gobyerno, nandun din po yung kailangan natin pakikipag-isa sa atin ng ating Marinduqueños, na tayo po bilang isang mamayan ay makiisa tayo sa panunumbalik po ng ating kagubatan, panunumbalik po ng ating water supply sa pamamagitan ng anong pamamaraan. Number one po, unang-una, bilang isang responsible Marinduqueños, pangalagaan po natin ang ating solid waste. Dapat po iayos natin mabuti yung proper solid waste management sa ating bahay. Huwag po tayo magtatapon sa kailugan ng mga basura dahil tayo rin po ang magkakaroon ng problema sa hinaharap. Number two, gusto ko rin hingin ang atensyon ng ating mga commercial establishment, ng mga ating industries na wag po sana magtapon ng wastewater sa ating kailugan at sa ating karagatan dahil ang wastewater hindi lang po papatayin ang ating biodiversity kundi i-contaminate po niyan, ipo-poison po ng ating industrial waste, untreated industrial waste o untreated commercial waste, papatayin po ang mga buhay o mga kabuhayan sa ating mga karagatan. Katulad ng kailugan, yung mga freshwater fish po natin, mamamatay po yan. Wala na tayong pagkukuhanan ng tubig. At ang pinaka-worst case po mangyayari dyan, dati-dati alam ko yung river dyan sa Buwak dating source ng tubig para sa ating domestic use sa ating bahay-bahay, hindi po ba? Diyan din pinaliliguan natin ating mga buffalo, ang ating mga kalabaw. Diyan din nanggagaling ang tubig sa ating mga palayan at marami pang gamit. Kaya nga po, bilang isang responsible na mamayan, makiisa po tayo sa gobyerno, sa ating local government unit, na kung ano po yung aming ipinupos, campaign o campaign drive, para po manumbalik po yung clean water o access to clean water in our stream, in our groundwater. Kailangan po makiisa tayo at campaign for us, campaign for the future. Ipaalala ko lang, sir, nung last year po, nung wala pang pandemic, nagkaroon po tayo ng clean up drive dyan sa Buwak River. Yung pong kaninang ipinapakitang video, hindi nyo pala nakikita ngayon. Yun pong kaninang pinakitang video, yan po yung kuha nung Buwak River nung last year, kung saan nasa 3,000 na tao po ang nag-participate sa atin dun sa ating World Water Day activity. Na alam kong mamaya lang din ay i-discuss nyo rin. By the way, sir, para po naman kayo muna ay makahinga ng konti. Meron po tayong maiksing commercial in just few minutes po. Okay, Amy. Okay. So, pero sir, standby lang po tayo kasi magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang paalaala. Okay, go ahead, Amy. Ang lalawigan ng Marinduque ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Mimaropa at kinikilala na pinakamaliit na lalawigan dito. Tinaguriang Heart of the Philippines na may kabuuang sukat na 95,925 hektarya na binubuo ng 73,720 hektarya ng alienable and disposable lands
at 22,205 hektarya ng kagubatan o forest land. Ang National Greening Program ay nagsimula noong taong 2011 sa lalawigan ng Marinduque. So bali po ito ay isang programa ng gobyerno na naglalayo na mapanumbalik ang ating mga likas yaman upang sa ganon ay magkaroon ng kapakinabangan ito sa mga tao. So sa mga tao po ay nagkakaroon po sila ng panandali ang hanap buhay kung saan ay nagkumikita sila ng kanilang pang-araw-araw at nasasagot ang kanilang pang-araw-araw na gastusin. Mula 2011 hanggang sa kasalukuyan, ang NGP ay nakapagtanim na sa lalawigan ng 2,579 na hektarya. Ito ay sa ilalim po ng National Greening Program na ito po ay yung mga abandoned na fish pond dito po sa sakop ng barangay ng Buliw at sakop ng barangay Kayduki. Na ito po ay mayroong lawak na 26 hektar na may kabuuan po kaming itinanim dito na 65,000 propagules. Kaya kung tingnan po natin ay malaki po yung katulungan dito po sa aking mga kabarangay at nagpo pong barangay na nabigyan po natin ng hanap buhay. Hindi lang po yung mga kalalakihan sapagkat pinapairal po natin yung sinasabing gender, mga kababaihan din po ay kasama po natin sa pagtrabaho dyan. Po pala si Restituto Ricamata, pinakapangulo ng aming sama ng mangingisda ng biga, na tumanggap ng kasunduan sa taga DNR para magtanim ng bakawan. Ito po ay dati, ito ay yung plain na lugar, wala kang makikitang bakawan. Kundi noong 2013 na tanggap ko na yung pagtatanim at ito ay sa panahon ngayon ay nakita ko naman na maganda maganda ang naging resulta. At saka kung sakasakali yaman nila at siguro naman ay marami din yung nakakakita nito na mapapatunayan nila na maganda ang naging resulta ng pagkasundo ko sa DNR. Ang National Greening Program o NGP ng DNR na ipinatupad dito sa lalawigan ng Marinduque simula pa noong 2011 hanggang sa kasalukuyan ay masasabi natin na matagumpay naman sa kabila ng mga ilang pagsubok din na naranasan natin o na-encounter habang ini-implement ang project na ito. Pero naniniwala kami na pagpatuloy nating puprotektahan at tulong-tulong nating pangalagaan ating mga na-establish ng plantation sa upland at dito sa mga mangrove areas ay maibabalik natin ang malinis na hangin at lumpi ang kapaligiran dito sa hugis puso na lalawigan ng Marinduque. Tunay na kalugod-lugod pagmasdan ang lunti ang kapaligiran. May pag-asa pa. Nagbabalik po tayong muli dito sa talakayang pangkalikasan ng DNR Marinduque at kasama pa rin po natin ang ating espesyal na panauhin si Dr. Vince Tudao. Sir, nandito po ulit tayo. Yes, admin. So kanina po sir, napag-usapan natin yung ano ba yung mga problema o mga issues na kinakaharap dito sa usaping tubig po dito sa ating mga pinagkukunan ng tubig at nabanggit nyo rin po na mayroon pong mga programa ang national government at syempre po katuwang din ng ating mga local government.
sa punto pong ito, sir, baka nais nyong ituloy po yung ating talakayan. Ano naman po yung mga partnership na pwede nating gawin with our local government po? At saka ano rin po ba ang mga iba pang bigyan po siguro natin ng diin yung ano po ba ang mga public support na kinakailangan natin. Tamang-tama po kasi ang pagkakataong ito dahil ang ating mga manonood ay para mas lalo po silang maliwanagan po. Yun po. Yes, tama yun, Pedro Aimee. Gusto ko pong bigyan diin ang kahalagahan po ng hindi lang po mga programa o proyekto po ng ating mga national government, proyekto ng DNR. Nandun po, alam naman nating lahat na ang local government unit, ang provincial government, ang ating municipal government ay lagi pong nakaagapay po sa ating mga mamayan para panatilihin po ang ating likas yaman, ang ating kapaligiran at likas yaman. Kung kaya't ang isa lang po sa napakalagang formula para po tayo lahat ay makatulong sa panunumbalik po ng ating kalikasan ay ang tulong po ng ating mamamayan. Nandiyan din po yung partnership na sinasabi ni Pedro Aimee, ang partnership natin, gobyerno, sa ating mga private sector, ang tulong din po ng ating mga at lalong na po ang pakikipag-isa at tulong ng ating bawat mamamayan ng Marinduque, ang ating pong kababayan ng Marinduqueños, ay isa pong napakahalagang tulong o isang napakahalagang strategy na dapat pong gawin natin. Dahil ang ating laban para sa kasiraan ng ating kalikasan ay laban po ng lahat. Ito po ay laban natin para sa pangkasalukuyan. Ito po ay laban natin lahat para sa pangkinabukasan. At patuloy po kami sa DENR na humihingi po ng atensyon at humihingi po ng pagtulong ng lahat. Dahil sa bawat aksyon ng bawat pamilya, aksyon ng bawat isa sa ating bayan ng Marinduque, ay pag pinagsama-sama po natin yan ay isang napakalaking programa o napakalaking aksyon na hamon sa atin ng ating kalikasan, lalo-lalo na po yung climate change. Ang ating El Nino, La Nina, flooding, damage to our water sources, ay isa sigurong tinatawag nating deklarasyon ng pagkasira ng ating kalikasan, sa nasabi ko because of climate change. At ito po ay hindi natin tatantanan. Magkakaisa pa tayo sa pamagitan ng partnership at ipakita natin na Marinduqueños ay kaisa po ng ating gobyerno sa panunumbalik po ng ating kalikasan. Kanina, nasabi mo, napakarami po tayong mga dapat participating entity po natin, lalo-lalo yung ating business, ang ating business entity, na matulungan tayo, lalo na yung tinatawag na Balikistero program. Ano po? Adopt a river program, na meron dito din sa Metro Manila, itong Pasig River, at marami pong nakaisa diyan ng mga business entity, business group para mapanumbalik ang kalinisan ng Metro Manila rivers. Ganun din po sa Marinduque. Gagawin po natin din 'yan. At number 2, dapat ipanumbalik po natin. Let us rehabilitate, let us restore back the beauty and the integrity of the Buwak River. Kasi itong Buwak River, itong kailugan na to ay napakalaga sa Marinduque dahil ito po ay pinakamahabang river po yan dito sa Marinduque. Kung nakakapit, 27 po. 27 kilometers long, Buwak River. Kapag naipakita natin na panumbalik ang Buwak River, ay kayang-kaya natin maipanumbalik ang iba pang mga river sa ating bayan o ang probinsya ng Marinduque. So makaisa po tayo. Naalala ko, sir, nung yung sinasabi kong World Water Day na celebration natin, na may usapan po kayo ni Governor, parang nagpaplano kayong magkaroon ng River Summit. Yes. Nagkaroon lang ng pandemic, kaya hindi natin, kumbaga, na-divert ang atin pong attention. Pero narinig ko po na pinag-uusapan nyo yun. Ano po sa tingin nyo, mapupush through po ba natin yun sa ibang pagkakataon? Pedro Aimee, sana nga, at
naalala ko at narinig rin pala ni Pedro Aimee during the celebration ng World Water Day 2019. Kasama po natin si pagalang-galang na gobernador. At pinag-uusapan namin yung paano natin ibabalik, paano natin i-restore back, paano natin i-rehabilitate ang Buwak River. So, sang-ayon po din ang ating gobernador na dapat magkaroon tayo ng River Summit. Ito pong summit na to, kaya po nagkakaroon ng summit, ay tayo po ay magpaplano, ano ba yung action na gagawin natin. At ito po ay consultative, kaya nga po summit ito. Hingin po natin ng consultation po sa ating mamamayan. Hingin po tayo ng advice sa mga expert. Magiging din po tayo ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno when it comes to policy making and development. At physical restoration is a must. Ito po is very urgent. At dapat po magawa na natin ng master plan, rehabilitation plan, at revision din po ang, kung di ako nagkakamali, meron na rin MOA tayo before Memorandum of Agreement between the local government of Marinduque and the DNR. Dapat reviewin po natin yung responsibility po yan. Actually, sir, nung occasion na yun, very overwhelming talaga yung support ng mga tao. Nakita natin na talagang yung iba't ibang, yung mga sinasabi yung private entities, nag-support din doon. So kung ganun kadami ang nagsusuporta, talaga pong magsasucceed ito kung tuloy-tuloy nating maiipatupad. Sir, yun pong nabanggit nyo nga yung tungkol sa mga role ng ating community po, naalala ko rin po na etong mga community natin, meron po tayong ang headwater po kasi nitong Buwak River ay nandun po sa sakop po ng ating protected area, yung Marinduque Wildlife Sanctuary. At yun po, yun nga po gusto kong ma-emphasize sa mga manunood na yung sinasabi nyo na responsibility ng bawat mamamayan ay talaga pong tamang-tama kasi kung hindi po natin sila partner na nangangalaga dun sa itaas po ng yung upstream nitong river basin ay lalo pong kung hindi po natin ma-maintain yun, lalo po tayong walang aasahan na supply ng water dito sa downstream po. Yes. Po. At bago ko makalimutan, yung isa kasi sa nakikita naming maitutulong na malaki ng ating mamamayan, itong enforcement ng batas po natin. At meron po tayo mga mamamayan na nakikita rin yung mga illegal encroachment, illegal cutting ng trees. Ipaalam po ang mga ganyan pong nakikita po natin na illegal na aktibidades, ipaalam ng maaga po sa ating Penro office, nandiyan po ang opisina po namin sa Buwak. At Penro Aimee, pwede mo naman din i-post yung number dyan para immediately they can call you up. Opo. At immediately gawaan tayo ng action dyan to immediately address the issue at hand. By the way, sir, nung after nito pong typhoon, nag-ikot nga po kami. At ganun din po sina governor and sina speaker na nakita po nila kung ano talaga din yung laki ng pinsala at saka yun pong mga landslide na binabanggit nyo. Kaya nga po nung nakaraang episode natin ay naging topic natin ay tungkol sa mga landslide. Pero bukod po sa mga problemang yan, ang talagang nakikita ko nga po ay yung sinasabi nyo kanina, sir, na dahil yung tubig, kumbaga sa laki ng volume na bumagsak, hindi na po talaga nakayanan ng ating mga river system, kaya umapaw, kumbaga nag-overflow. Yan nga, nun nga po nagre-report kami sa inyo, sir, sa effect nitong typhoon, ay na-mention nyo nga na siguro ay dahil hindi na nakaya, dahil sunod-sunod yung tama ng bagyo dito sa probinsya. Yes, at yun nga pong, sir, naalala ko nga rin po yung mga hindi dating binabaha dito ay binaha na rin. Ano ko po pala, sir, na-recall ko, eto pong mga national greening program natin na iba, ay natamaan ito nung nag-construct ng mga dike.
ng mga dike dito. Kaya pero sa kasamaang palad po naman ito kasi mga dike ay bumigay din po. Nag-collapse po Nako. ito nung typhoon. Kaya hindi rin kumbaga hindi rin nakalutas ng ng problema nung time na yun, yun po. Ayan sir, kung makikita itong mga pinapakita natin sa ating mga manonood ngayon nung panahon na nagti-tree planting kayo dito na bisita namin kayo. Ayun. Yes, I mean, dagdagan natin yan kasi kung pinapakita natin very timely, pwede ako magsalita ng Yes po. ng ano diyan. Ito nga po yung pagtatanim po ng puno. Ito po at sabi nga kung marinig niyo sinasabi ni Confucius. Alam niyo si Confucius, ito po ay isang Chino, yung Czech na sinasabi, sa ating buhay ay napakalaga na magtanim tayo ng punong kahoy dahil hindi po kompleto ang buhay natin kung hindi tayo magtatanim ng at least 10 seedlings of tree, di ba? Ayun po ay sabihan po na Confucius. Pero tayo sa Pilipinas, alam po ninyo, kung nakikinig po tayong lahat, isa ang Pilipinas sa mga mamayan sa buong mundo. Isa tayo mga Pilipino na masigasig na nagtatanim ng ating punong kahoy at dapat unahan natin yung pagdami ng punong kahoy kaysa pagputol. Ano po? Nandyan pa rin po kasi mga para ma-sustain. Oo, nandiyan pa rin yung illegal logging, illegal cutting. So kasi meron tayong mga sektor din ng ating mamayan na talagang diyan ang gagaling ang kanilang illegal na activities. Kaya itong mga sawatan at ang ating pong kailangan, magtulong-tulong tayo, enforcement of the law, at magtanim-tanim po tayo, tuloy po ng pagtanim sa ating likod bahay, sa ating private land para po makatulong na malaki para manumbalik ang berdihan o Verdan Forest po ng Marinduque Province. Luntian. Luntian, yes, Luntian. Siguro magtataka itong mga nanonood po sa atin kung bakit very casual akong nakikipag-usap sa ating guest. Si ARD po kasi ang aming ay boss namin at ang napakalaki po ng kanyang tungkuling ginagampanan bilang ARD for Technical Services. Lahat po ng sektor ay kinikater niya. Kaya pati po usaping lupa, usaping tubig, usaping gubat, ay yan po ay lahat ay concern po ni ARD Vince. Kaya napakapalad nga po natin at siya ang nakasama natin ngayon. Sir, baka pwedeng magbahagi na rin kayo tungkol naman sa mga issue natin ng lupa, sa mga kahit na topic natin ay tubig. Siguro malawak din kasi ang concern sa kalupaan natin, yung pagtitulo. Sana ma-invite muli ako sa susunod na mga ibang panahon para mabigyan natin ng pansin o diin yung kailangan malaman ng ating mamamayan, yung pagtititulo, pagsasarbet, pagpaplano po ng ating kanilang mga lupa. Alam natin mga Pilipino, ang lupa ay napakalaga sa ating buhay. Kultura na po natin to, na kung ang titulo ay pinangahawakan mo, ay sa atin ay isang yaman, hindi po ba? Dapat. Pero ngayon, at sabi nga ni Pedro Aimee, ang Marinduque ay isa sa probinsya sa ating Pilipinas na napakarami pa ng alienable and disposable land. Ano po ba? Compared to forest land, mas marami ang A&D. Ang A&D po natin, ito po yung lupa na pwede nating matitulo at maging private property natin. At kaya swerte tayo sa Marinduque. Ilan ba ang population ngayon ng Marinduque? Currently, meron kayong maliit pa lang din ang population ng Marinduque. Ano po? At ang resources, although maliit din ang probinsya, ito po ay hindi rin ganong kalawakan para magkaroon po ng malalaking lote. Ang nakikita po namin under the pre-patent law po natin, ito po yung napakagandang programa ng gobyerno, yung Republic Act 10023 na nagbibigay po tayo ng kaukulang titulo
Walang bayad dyan, libre. Ah, Sa pamamagitan ng pre-patent law, ang babayaran ngayon lang dyan, registration siguro, 60 Amy? pesos lang pong application. Yan lang yan, 50 pesos. 60. Kaya lang ang aking pinapanawagan, doon sa batas kasi ng Republika 10023, kailangan nandiyan kayo sa lugar. Meron kayong permanent residence, nandiyan may kubo kayo, nandiyan kayo. Huwag niyong iiwanan yung kalupaan na inyong inaari o yung lupa na gusto niyong ipatitulo sa inyo. At yan po ang ating hinihiling. Number 2, napakadali po anong pag-a-apply ng under the program of the pre-patent law. Sumangguni lang po sa ating Penro office na pinangungunahan po ng ating Penro Amy Diaz, na ating pong anchorman ngayon, anchorwoman natin ngayon. Kung ano pa yung kailangan requirement, mga listing, application ng pre-patent, tutulungan po natin kayo sa inyong pangangailangan. Okay? So, yun po. Kung meron pang katanungan sa mga kalupaan, sa pagtitulo, siguro, Amy, we can have another episode for that para po lengthily, malawakang pagsasalaysay o pagbibigay ng kuro-kuro, tulong sa ating mga mamayan sa Marinduque para sa lupa. Maraming salamat, sir. Talagang gusto kong i-maximize yung inyong presensya ngayon. Gusto ko rin po sanang ibahagi natin sa ating mga manonood, 'di ba? Gusto ko pong maliwanagan sila dito sa tungkol naman sa ating water permitting. Although hindi naman po tayo ang talagang nag-a-approve ng water permit kundi ang NWRB, pero baka po gusto mo, sir, na medyo banggitin din po yung tungkol dito sa water permitting, kasi sa ngayon po ay nag-conduct po tayo dito dahil target po natin nag-conduct po kami ng inventory ng mga sources ng water para sa yung iba ay para sa commercial, yung iba naman ay sa mga household level lang. Ano po yung ating mga pulisiya doon na baka gusto rin nilang marinig po mula sa inyo? Alam mo, Amy, ito very relevant itong gusto mong i-discuss ako sa kasi katubigan ng ating katubigan yung ating problema. Paubos ang tubig, parami ang gustong maka-access o makakuha ng tubig, hindi po ba? Ganyan ang mangyayari niyan. Ngayon, sa ilalim ng batas ng PD 1067, Presidential Decree 1061, ito yung tinatawag na National Water Code of the Philippines. Meron po tayong batas at meron tayong regulasyon kung paano ang pagkuha ng tubig sa ating kalikasan. Okay? Alam po ninyo, at hindi ito yung basta-basta kukuha ka na lang ng tubig. Ang irigasyon po na kumakain o gumagamit ng 80%, alam po ba natin na ang irrigation system ay kumukuha ng 80% ng ating groundwater table. Hindi ko makita specifically sa Marinduque, but yung national statistics sa Pilipinas, ang ating irrigation water ay nanggagaling sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng groundwater. Ganun po ang nangyayari. But then, balikan ko yung kung tayo po ay may kaukulang kagustuhan na gumamit po ng tubig na nanggagaling sa groundwater, nanggagaling sa surface water, sa river, at kung saan spring water, okay? Ayan po yung inventory na ginagawa ng Penro Marinduque. At ipagbigay alam po sa Penro office at mag-apply po ng rights, yung sinasabi. Okay? Sabihin ko, gusto kong gumamit ng tubig dyan, manggagaling dyan sa ako ba ay may rights, ako ba ay may karapatan, yan. Alamin po ng Penro yan, kasi meron mga prior rights at meron din mga, tawag dito, littoral rights, yan. Kung ikaw ay malapit sa ilog na pinagkukuhanan ng domestic water, ikaw ay merong littoral or riparian rights na makakuha. Okay? Ayan po ay isang napakagandang topic pa sa susunod, Amy. Malaki ring usapin. Yes, water rights yan, water use, at saka application ng water permit sa Penro. Actually, by the way, Amy, nasabi mga kanina, ang pag-approve po ng water permit ay sa pamamagitan ng National Water Resources Board. Kami po ay mag-a-accept ng application, i-akyat po namin yan sa NWRB for evaluation and approval.
Ayan. Thank you, sir. Tama po yun. Bale, nagtumatanggap po kami dito para lang matulungan yung mga applicant at hindi na kailangan nilang pumunta sa NWRB. Kaya po ini-entertain po namin yun at kami na po ang nagpa-facilitate ng pagpapadala dito sa NWRB pag may mga application po tayong natatanggap dito sa ating tanggapan. Sir, marami pa sana tayong dapat pag-usapan. Pero medyo patapos na rin po yung ating oras ng talakayan. Ganun pa man, nais ko pa rin humingi sa inyo ng ilan pang mga pahuling mga mensahe. Baka may gusto pa po kayong mga i-emphasize, lalo na po nga dito sa ating usaping tubig. Yes, Amy, meron isang bagay kasi na medyo nakalimutan ko sabihin kanina. Apo. Yung water conservation. Ay, yes po. Importante po yun. Sa bawat bahay po, kung makumpleto na po yung proyekto ng ating gobernador, magkakaroon na kayo ng sari-sariling faucet. Ano ba sa Tagalog ang faucet? Itong gripo, sir. Sa mga bahay-bahay, di ba? Kung may gripo na tayo sa bahay-bahay, ito yung sinasabing type 3 water supply level. Type 3 na tayo. At wag po natin hayaan na nakabukas ang gripo at marami po masasayang. Yung tumutulong gripo natin, palitan natin ng bago para naman hindi naman maubos dahil sa isang araw na may tumutulong ganyan, maraming napakalaki ng volume ng fresh water ang mawawala sa atin. Pangalagaan, mag-recycle po tayo ng used water. Dahil kung tayo gumamit na ng tubig, pwede mong i-recycle yan, gamitin mong panglinis ng ating toilet, pandilig, wag po natin itatapon ng ganun-ganun na lang. Alam po natin na maraming problema ang ating kalikasan, pero dapat buksan po natin ang ating karamdaman dahil ang tinig ng kalikasan ay tinig po ng may dika. At bigyan po natin ng pangalagaan po natin ito, pagyamanin ang natitira natin likas yaman at palaguin po ito. Kasi nasabi natin, mayroon pa tayong pagkakataon para ipanumbalik po natin ang ating kalikasan. Ito ay magagawa lang kung tayo magkakaisa at makikipag-ugnayan po ang ating gobyerno sa pamamagitan ng local government unit po ng Marinduque para po tayo magkaroon ng sinatawag nating napakahiganteng aksyon para sa panunumbalik po ng ating kalikasan sa bayan ng Marinduque. Pedro, Amy, yun na lang at maraming salamat, Amy. Sir, may mga nagko-comment po dito, nagpapasalamat, bumabati po sa inyo. Ipinararating ko lang po sa inyo, sir. Salamat. Ayan, Salamat din sa tagapakinig natin. Sir, natutuwa po talaga kami. In fact, nakukulangan ako sa oras, pero yun na nga dahil kailangan na nating magtapos. Sir, dun po ba bukod sa mga nasabi nyo na po, baka gusto po nyong may batiin ulit or pasalamatan para sa mga huling oras natin po? Siyempre hindi matatapos yung ating programa. Talagang laking pasalamat natin kung ako po ay nandito po sa inyong harapan at magbigay po ng mga informasyon at mga tulong kung ano pong kailangan natin. Again, gusto ko pong pasalamatan na namamahala ng MNN News, ang tulong din ng Philippine Information Agency. Of course, hindi ito marirealize po yung tinatawag natin yung talakayan ng pagkakaisa ng DNR Marinduque. Sana tuloy-tuloy na to, Pedro, Amy. Live ito pala sa Channel 3, Lucky 7 Channel 3 ng Marinduque News Network. Yes. Palagay ko, dadami ang aking tagapakinig dahil ito po ay patungkol sa kalikasan, ito po ay patungkol sa ating lahat, patungkol sa ating kinabukasan. Maraming salamat din kay Governor, regards po kay Governor Presbytero Velasco, of course kay Congressman Lord Alan Velasco, at sa ating po mga opisyalis diyan po, sa lahat po ng mayor po natin, kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat po. ARD Vince 2 daw ang aming energetic at ang aming napakatalino at masipag na ARD for Technical Services ng DNR Mimaropa. Mabuhay po kayo, sir. Salamat. Mabuhay po kayong lahat. Sa ngayon,
sa ngayon po naman, sa ngalan ng DNR Mimaropa Region, nais ko rin pong magpasalamat sa lahat ng mga sumubaybay, tumangkilik sa ating talakayang pangkalikasan, at dahil ngayon po ay last episode natin sa taong ito, 2020, nais kong kunin ang pagkakataong ito upang batiin kayo ng isang bagong taon na ba? Merry Christmas muna po at masaganang bagong taon po sa ating lahat. Naway nakapaghatid kami sa inyo ng makabuluhang mga impormasyon at sama-sama nating mapagyaman at mapangalagaan ang mga anumang likas yaman na kaloob sa atin ng Panginoon. Sabi nga po kanina ni Sir Tudaw, ang lahat ng ito ay dapat nating sama-sama, or ang pangangalaga sa ating mga likas yaman ay tungkulin ng bawat isang mamamayan po. At sinabi rin po niya kanina na ang tubig ay buhay. Kaya tandaan po natin na napakahalaga po, ang tubig ay isa sa pinakamahalagang likas yaman na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya atin pong wag nating aksayahin at pagyamanin natin po ito. Pangalagaan po natin ang mga source ng ating water supply upang tayo ay hindi ma-deplete ang ating resources po. Hanggang dito na lamang po, at again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng siguro kung may natitira pa akong oras, isa-isahin ko lang po pasalamatan ang pamunuan po ng DENR sa pangunguna ng aming Secretary Roy Simatu, ang kanyang mga USEC, ASEC, ang mga direktor, at syempre ang direktor po namin sa Mimaropa, si Director Red Lourdes Ferrer, ang aming ARD for Technical Services, ARD Vince Tudaw, ARD for Management Services, ARD Bighani Manipula, and ang aming pong RD ng MGB, si RD Roland De Jesus, ang aming RD ng EMB, si RD Matias, Attorney Matias, ang aming mga kasamahan, kapamilya sa DNR, lalong-lalo na po ang aking Penro Marinduque family. At syempre po, nais naming on behalf of DNR naman, nais naming pasalamatan at batiin ng isang magandang Pasko na rin at bagong taon ang lahat ng aming mga katuwang dito, ang local government units, ang provincial government sa pangunguna ni Governor Presby Velasco, ang kanyang Vice Governor, si Vice Gov Bacoro, ang kanilang mga sanggunian. Ganon din po ang 6 na mayor dito sa lalawigan ng Marinduque, at ang kanila pong mga kasamahan din na mga local officials hanggang sa ating pong mga barangay. At higit sa lahat po, nais naming pasalamatan ang ating mga mamamayan ng Marinduque, at syempre ang nasa likod po ng programang ito, ang team ng Marinduque News Network. Maraming salamat po sa ating lahat at mabuhay po tayo. Merry Christmas and Happy New Year.